Isang tiyak na katotohanan. Pakinggan po ninyo ito, ha. Lahat po tayo mga tao ay natural na nagpapasakop, sumusunod. Ang problema ho, either doon sa dalawa, ang atin na pagbibigyan ng ating panahon. Kapag hindi po tayo sumusunod sa Diyos, matik na tayo ay sumusunod sa dyablo. I mean, pag tayo po ay hindi napasasakop sa kalooban ng Diyos, automatic, we are being subjected to the power of the enemy. So, hindi na pag-uusapan kung sino, kung kayo sumusunod o hindi. So, tayo lahat ay marunong sumunod. Sino lamang po ang ating sinusunod? Sa ating pagtalakay ngayong hapon, we want to strengthen our obedience dun sa Panginoong Diyos. Si Kristo na ating tagapagligtas, ating Diyos, ang siyang dapat nating pinagpapasakupan. Siyang dapat nating inaalayan ng buhay. Siyang dapat nating sinusunod ang kanyang salita. Dahil pag hindi po natin ginawa yan, we are automatically ruining our lives. But if we will intentionally obey God, if we would decide, Panginoong Jesus, ako po ay magpapasakop sa iyo. Sa maghapong ito, ako ay susunod sa iyong kalooban. I guarantee you, you will have a joyful, vibrant, kahit may pagsubok, pero strong Christian life. Magandang araw po sa atin lahat. This is your life coach, Fred de Guzman, ng PNP Santa Maria. Ang Squad 244 ay kasama po natin ngayon. Nagagalak po tayo and other PNP personnel, mga kaibigan, kapatid natin sa kapulisan na namamahala sa kapayapaan ng ating paligid. Salamat po sa inyo na maglilipat na naman tayo ng taon. Majority of us were protected by the Philippine National Police. Salamat po sa inyo lahat. Nais ko pong sama-sama tayong magpasya. Kami rin, mga ministro, mga leader ng relihiyon lalo na, those who are in authority, you and I who are in authority, para matutunan din po ng mga sumusunod sa atin, ng ating mga anak, ng ating mahal sa buhay, our parishioners, the community, how to give ourselves to the proper authority and submit our lives kay Kristo na ating Diyos. Nung tayo malilit pa ho, nung tayo pinalalaki na ating mga magulang, we were rewarded by obeying them. Of course, when we disobey, palo, kurot, doon ka sa kwarto, grounded ka. So, but when we obey, our parents would gladly reward us. Ganyan din po naman ang Diyos. Ang kanyang anak, kinakastigo rin po ng Diyos, Hebrews 12:6. Kailangan po tayong disiplinahin para hindi tayo mapariwara. And His Word, the challenge for us, do not just listen. Huwag lang ninyong pakikinggan. Huwag lamang natin to binabasa. We should obey and follow. Sabi po ng Santiago 1:22 and following, wika, datapwat maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, katulad siya na isang tao na tinitingnan na kanyang sarili mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya kanyang sarili at siya umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan na kalayaan at nananatiling gayon, you kept on searching, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi listen, tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. You want to be blessed? We always say Happy New Year. You want to have a blessed New Year? Obey God.
intend to obey God. And that would make you a vibrant, joyful, victorious Christian. Na kahit may pagsubok, kahit may siliranin, you could still smile and give a good testimony, aura sa mga tao, na they would not know that you are passing through the same trials, and yet you could smile and you are helping them and your family. But why are so few Christians? Bakit iilan lang ang mga tunay na Kristiyano that are filled with joy? Whenever you saw them, parang sila yung mga litrato nila sa license ng driver's license nila. Stoic. The answer is somehow expressed in a song na inaawit natin sa ating mga simbahan. Nakalagay doon, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. There's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Sa Acts chapter 5, Peter and the apostles, they were teaching and preaching in the name of Jesus Christ. And they caused a stir. Nagkakos sila ng commotion. And they are building up the saints. And people are coming to their meetings, and nakakairita yun sa ilang mga opisyalis na hindi Kristiyano, yet religyoso. In fact, they were commanded sa Acts chapter 5 na tumigil na mangaral, but they said, verse 29, datapat nagsasagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Pagka ang isang pamahalaan ay nag-utos ng tahasang paglabag sa banal na kasulatan, we would say, I would rather obey God than man. Wala pong batas na dapat sasalag, pipigil ng salita ng Diyos. At pag ito'y pinanukala ng mga tiwali at hindi makadiyos ng mga mambabatas, ang mga tunay na Kristiyano would violate that we would rather obey God than man. And so, the reason so many Christians are not filled with joy. Minsan ganon din tayo. Hindi tayo nakadadama ng tunay na kagalakan sa buhay. We are sloppy, ngarag at hirap na ngumiti. Somehow, baka hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Hindi po tayo mapupunta na langit. I'm not going to heaven because I obey Him or do this and do that. No. Ako po ay pupunta sa langit tulad ninyo sapagkat isang araw tayo ay sumampalataya kay Jesucristo. We are not going to heaven by works but by faith in Jesus Christ. Pero hindi po kailanman matatawag na tunay tayong Kristiyano kung pagkatas nating manampalataya kay Kristo, we would not do good works. Ang bunga ng pagiging tunay na Kristiyano ay gumagawa siya ng mabuti. Ephesians 2:10, Matthew 5:16. And so, obedience is the missing ingredient sa katuwaan sa buhay ng Kristiyano. Why should we obey God? Bakit nga ba? We ought to obey Him. Bakit nga ba napaka-importanting sundin siya? One, because He is the sovereign God. Siya pinakamakapangyarihan sa lahat. He has every right. He has all the authority. He has all the power. Siya lang ang may karapatan na mag-command na ito dapat mong gawin. In fact, sabi niya sa Bible, this is the way, walk ye in it. Jeremiah 11:3, sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Dapat makinig ang tao sa Biblia. Hindi po bawal basahin ang Biblia. Dapat basahin, sundin ang mga nakasulat. Because He is sovereign, there could be no refusal, no rebuttal. Sundin siya. And the only alternative sa obedience is disobedience. Ang pagsuway sa Panginoon ay magdudulot po ng kaparusahan. And not only He is the sovereign God, He is the saving God. Siya po na nagmamahal sa atin, isinugo niya ang kanyang anak para mamatay sa Kalbaryo. And when we say we ought to obey Him, that means we owe Him.
We owe to Him. We are not our own. We were bought with a price. Tinubos po niya tayo ng kanyang sariling dugo, Acts 20:28. The blood of God purchased us. So we are not our own. We are owned by God. Pag-aari po tayo ng Diyos. Sabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. And God doesn't want us to serve Him because we have to. God wants us to serve Him because we love Him. Hindi ka na dapat napipilitan. Obedience is a sign that we love God. Mahal mo Diyos, mahal kong Diyos, matik na ako ay susunod sa Kanya. Mahal ka ng anak mo, mahal tayo ng ating mga constituents, susunod sila sa authority. So, tulungan tayo ng Diyos. So, obedience brings because we love Him. And anyone who doesn't love God, of course, hindi sila susunod sa Kanya. Sabi ng Bible, John 14:15, ang hindi umiibig sa Diyos, hindi tutupad ng salita. Obedience brings blessing. So, ang pagsunod ay may pagpapala, ang pagsuway may pagpapalo. Lalo kung Christian tayo, pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, kastigo ang aabutin natin. So pagka tayo sumusuway sa Diyos and we are not receiving any chastisement, baka hindi pa tayo anak. Sabi nga ng Bible, baka anak ka sa labas. Bastardo. So you will be blessed if you obey God. You will be victorious if you obey the Lord. But you will be cursed. God will curse you if you disobey Him. Listen, Deuteronomy 11:27-28. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking iniutos sa araw na ito, at ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang utos ng Panginoong Diyos. Simpleng salita, kailangan pakinggan. Nakatatakot sumuhay. Deuteronomy 28:1 hanggang sumunod. At mangyayaring kung iyong didinggin, masikap ang tinig ng Panginoong Diyos upang isagawa ang lahat ng kanyang utos, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay dating sa iyo, aabot sa iyo, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong Diyos. Magiging mapalad ka sa parang, sa bayan, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, bunga ng iyong hayop, karagdagan sa iyong bakahan, at mga anak sa iyong kawan, magiging mapalad ang iyong buslo sa iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok, pati mapalad ka sa paglabas. So you will have a good life. Obedience precedes prosperity and success. Sinusundan po ng pagpapala, tagumpay, ang pagsunod sa Diyos. When we obey God, you will not be disappointed. Obeying God in small things will bring big blessings. Be strong and be very courageous. Huwag ho tayo limihis sa utos ng Diyos. Do not deviate. Neither turn to the right or to the left. Just go straight to God's Word. And you will be successful. Listen, Joshua 1:7 and following. Magpakalakas ka lamang, magpakatapang, isagawa ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ng aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upay kayo magtamo ng mabubuting kawakasan sa kamang pamaroon. Ang aklat na ito, ang Bible, huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-buhay na araw at gabi, upang iyong masunod at gawin ang mga ayon sa lahat na nakasulat dito. For then thou shalt make thy way prosperous. Sabi ng Bible, then thou shalt have good success. Ang hamon po sa atin, obey Him. Do not disobey God. Again, as I close, obey God intelligently. You cannot obey, we cannot obey unless we know what God wants. Hindi po lahat ng iniuutos dito ay para sa iyo lang. May mga taong inutusan niya ng partikular. God did not told me to make an ark. God did not told me to go to Mount Ararat. So, there are particular utos para sa ating lahat. So, obey Him intelligently. Acts 4:20.
For we cannot but speak the things which we have heard and seen. So, we should not be just running around doing things for God, na may mga tao ganyan ang ginagawa, doing things para daw sa Diyos, pero hindi naman iniuutos ng Diyos. Sabi ng mga religious leader, inuutos ng Diyos, magbigay ka ng pera. Ang mga tao naman, tiklop tuhod, sunod, bibigyan pera, ibibigay sarili niyang gamit. Inuutos ng Diyos na ikaw mamayang gabi, ikaw ang kasama ko sa higaan. Mamayang gabi, ikaw magmamasay na likod ko. Iniutos ng Diyos, ikaw magkukutkot ng aking mga kuyukot. Ano mga ganun? Na mga kasinungalingan, kabulustugan, pandaraya, panloloko ng mga relihiyon ng mga tao na hindi iniutos ng Diyos. So obey God intelligently. Obey God intentionally. I and all of us should intend to obey God, to seek God's will. Yung kalooban ng Diyos. You should have your quiet time. Reading your Bible, praying, pagkagising sa mga Lord, what you have me to do for today. Parang ikaw yung nagre-report sa boss mo o naman, sabi mo, Panginoong Diyos, what would you have me to do? Inhabit my humanity. Think through me. Smile through my face. Work through my hands. Love through my heart. Speak through my life. I am reporting for duty. Kailan tayo merong panahon kung saan nagbubulay-bulay, nananalangin. Obey immediately. Alam mo, inutos sa ng Diyos to? Sundin mo kagad. Tiyakan niyo lang kalooban ng Diyos. So God tells you to do something, huwag kayo magtingin ng, sino kaya pwedeng umayon dito? No. Or you would find time to make it reasonable to do it? No. Sunday, alam mo, araw ng Diyos, nag-iisip ka kung anong gagawin mo, you go to church. Gusto mo magbasa? Get your Bible, read your Bible. Ibig sabihin, obey immediately. Fourth, obey inflexibly. Ibig sabihin, kahit ano mangyari, kahit ano ang mga naging banta, kahit ano maging consequences, just obey God and do what is right. Do what is right. Do it with passion. We would rather obey God than man. Yan ang dapat natin panindigan. And then the rewards of obedience, God will give you supernatural powers and strength para makapagtagumpay sa buhay araw-araw. Tulungan tayo ng Diyos. And then we would say, Lord, my desire, my ambition, the driving force or motive of my heart, my life, is to obey you. And God said, okay, nakita ko puso mo, alam ko yung sinasabi mo totoo, now I'm going to release my spiritual power. Acts 5:41, and they departed, listened from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Sa paggawa niya ng mabuti, you will be persecuted. You will be laughed at. But you should rejoice. Dahil yung ginawa niyo ay mabuti. Hindi yung nakalagay ka sa front page dahil may ginawa tayo hindi tama. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos na magtagumpay araw-araw by being obedient sa ating Panginoong Hesus. And some would say, ako'y makatagal ng Kristiyano and I've never felt totoo ang Diyos. I've never felt His presence. Ako'y Kristiyano. Now I know I'm going to heaven. I know the Bible is real, but I do not feel Him. I do not feel Him. I have no time of obeying Him. I have no intention or desire. One, probably, baka hindi ka patunay na Kristiyano. Or secondly, you don't love Him too much. Or you don't love Him that much. John 14:21, ang meron ng aking utos at tinutupad ang mga yon, siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko. And listen, at ako'y magpapakahayag sa Kanya. If you love Him, you will obey Him. And God will manifest Himself to you. He will make His presence real. He will make Himself real sa iyong buhay. You know why? Because of your obedience. Pagka hindi po natin nadarama ang Diyos sa ating buhay,
tanongin natin, am I obeying Him? Pag hindi po tayo nakakadama ng presensya ng Diyos, we might as well consider ourselves as disobedient. Isa po inuutos ni Maria, John 2:5. Sabi ni Maria, ano man ang sabihin ng aking anak, sundin ninyo. That's what Mary said. Whatever He said to do it. At ang salita ng Diyos, ni Kristo, ay ang Biblia. You want to have a victorious, vibrant, energetic, meaningful, rejoicing life, Christian life? Obey God. And you will be happy. So, if you love Him, keep His commandments. At ang tunay na nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos. May God help us. And God bless us all and give you peace. Ingat po tayong lahat. Until next time, maraming salamat po.